Maski yung location, yung owner ng mga sasakyan na ginamit nila, kahit yung mga dinaanan nilang kalsada, wala rin tayo eh. Kap, hindi ba nahagip ng CCTV ng mga katabi nating barangay? Wala ba silang nakita? Mrs., wala din silang nakita. Anong walang nakita? Ano nangyari sa asawa ko? Bigla na lang nawala. Magic ganon! Gusto na niyang makauwi, pero pinipigilan siya. Naibigyan niyo naman ako ng sagot. Ang lahi-lahi ng binyahe namin. Huminahon ka, ate. Ilang taon natin siyang hinanap? 3? Ilang manghuhula ang pinatos natin? Ang suma total ng mga tao pinagtanungan nating 2, higit pa sa mga araw na pagkasama namin. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya ang bangkay na eh. Sana naman huwag hayaan ng Diyos na pati ikaw mawala sa amin. Sina? No! 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 Gaano ba kahirap mag-move on? Yan ang madalas tanungin ng mga pusong iniwan o tinarikuran ng kanilang minamahal. Lalo na kung biglaan itong naglaho at hindi na muli nagparamdam. Yan bang kung tawagin ngayon ay ghosting? Ako, napakarami sa atin na nakaka-relate dito sa ating tampok na totoong kwento na mas nakakapukaw atensyon dahil may misteryo sa likod ng pagkawala ni Mister. Yan ang kapanapanabik na istoryang dapat nating tutukan dito sa Babalikan o Papalitan? The Rochelle Mendoza Story. After 13 years, iyakan ka pa rin. Jerry? Jerry Sacramento? Dati yung mga chicks ko lang iniiyakan mo eh. Ngayon pati mga taong hindi mo kilalang nawawala. Sorry, kilala mo. Asawa ko. 3 taon na siyang nawawala. Pero, baka nga tama ka. Baka hindi ko siya kilala. Grabe naman kasi yung mga iyak na ito. 4 years lang naman ako sa Dubai. Hindi niyo makapansin, magkakasama na agad tayo. Ito naman kasi mahal ko. Iyakin. Eh, hindi lang kasi kami sanay na hindi ka na namin kasama. Pati si Mingming ayaw kang palisin, oh. Philip, huwag na muna bahala sa ate Rochelle mo, ha? Di sa mga pamangkin mo. Matik yan, kuya. Basta huwag masyadong isipin yung paborito mong utol, ha? Kayo mag-alala. Pagkatapos nito, 1 beses na lang ako magpapaalam sa inyo. May isa pa? Pag natigok na ako. Swerte ko pag nakapagpaalam ako sa inyo, di ba? Huwag mo nga sinasabi yan. Baka matakot yung mga bata. Hindi magandang biro, hindi nakakatawa. Mahal ko, pangako. Pagka-uwi ko, may sarili ka ng tindahan sa palengke. At may tricycle na tayo. Halika kayo mga anak. Sige na, alis na si Papa. Bye-bye. 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 Ha? Bye-bye. Philip. Rochelle, balikan nga muna natin ang buhay ninyo ni Diego nung kayo nagsasama pa.
masayang pamilya po, kontento po kami sa buhay na kung anong meron kami. Nabigyan po ako ng asawa na mabait, responsable, wala pong bisyo, tapos may anak na mababait din. Kaya kontento po kami sa buhay namin. Ang kabuhayan nyo, ano? May tindahan po ako, tapos siya po ay nagta-tricycle driver. Pero syempre, bilang mag-asawa, meron din kayong pinagtatalunan, di ba? Ang pinagtatalunan po namin, yun nga po, madali po siyang magtiwala sa tao, madali po siyang kaibiganin, kumbaga, yun nga po, lagi po siyang naalis ng bahay. Mahilig sa barkada. Opo, mabarkada po. Mabarkada siya. Kunin nyo na yung mga gusto ninyo. Yan. Ganda yan. Ate, ingatan nyo yan, ha? Tsaka huwag na kayong pabili sa papa ninyo. Ang ganda naman ito. Bagay sa'yo yan. Kunin mo na. Di ba ikaw yung nasa Saudi ang asawa? Di kaya biro ang mag-alaga ng dalawang chikiting. Siya ang tinitipid sa rin. Ayoko kasing ginagastos ng basta-basta yung perang pinaghirapan ng asawa ko. Di bale na lang. Sayang bagay pa naman sa'yo. Nay, pakibalot na ho. Papa! Papa! Mga anak! Dito lang pala kayo. Namiss niyo ba ako? Ha? Opo! Namiss ko din kayo. Nandito ka na? Sorry, mahal ha. Isang taon lang yung kinaya ko eh. Halos mabaliw na ako sa lungkot. Hindi ko na ata kakayaning tapusin yung 3 taong kong kontrata doon. Di bale, magtulungan na lang tayo. Ang importante yung magkakasama na tayo. Hindi binigo ni Diego ang kanyang magina. Tinupad pa rin niya ang ipinangakong tindahan para kay Rochelle at isang pampasading tricycle na imamaneho niya para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Araw-araw niyang ipinaramdam ang pagmamahal niya sa mga ito. Hanggang sa... Ming! Ming! Ay, nako, mahal. Yung pusa mong yun, nung nawala ka, nawala din. Malakas naman pangamoy nun. Babalik din yun, nandito na ako eh. Huwag mo nga gagalawin. Kami ni Papa bubuo niyan eh. Para isa lang po, kuya. Sige na. Ivan, Shinyel, tama na yan. Magugusot pa yung mga uniform ninyo. Hindi pa dala kayo ititigil? Sige kayo, aalis na lang ulit si Papa. Huwag po. Kausapin ko nga kayo. Ivan, Shaniel, hindi dapat kayo nag-aaway, ha? Magkapatid kayo. Magkakampi. At ikaw namang kuya, dapat pinagbibigyan mo yung bata mong kapatid. Okay? Dapat maging mabuting example ka sa kanya. Sorry po. Kailangan pala kayong takutin para sumunod eh. Paano pag bigla na lang talaga nawala si Papa? Yan ka na naman eh. Sige na. Baka masira pa ang record ng tatay niyo pinaka-on time sa buong mundo. Na. Tara. Tara. Malilate na tayo. Tara. Up. Teka. I love you, mahal ko. Sige na. Sige. Ano, tara? Nang mga sandaling iyon, hindi maipaliwanag ni Rochelle ang naramdaman niyang kakaibang kaba at pag-aalala para sa asawa. Mama, nasan po si Papa? Ba't di niya kami sinundo? Emling. Oh. Anong balita kay Diego? Uy, natawag ako ng mga pila ng tricycle.
Hindi raw pumila si paring Diego eh. Huli raw siya pumila, mga pasado alas 12:40 pa. Ring lang ng ring ang cellphone eh. Hindi naman ginagawa, hindi sumasagot. Bawat kibot doon, nagte-text sa akin yun. Nasaan na ba yung asawa ko? Philip, nasan ba yung kapatid mo? Buong araw na tayo naghahanap eh. Ate, di ba cellphone ni Kuya to? Diyos ko. Nasaan yung kapatid mo? Pag po kami naghahanap, 1 linggo halos walang tulog, walang kain. Talagang malamanan lang po yung tiyan kasi hindi nga po kami tumitigil paghanap. Oo. Ayun nga po, merong nagsasabi na baka sumama na sa iba. Ayun nga. May mga ganun pong haka-haka. Pero hindi po kasi ako naniniwala. Hindi ka naniniwalang may... Opo, sige, nararamdaman ko po kasi na hindi niya yun po kasi mga anak niya sobrang importante sa Mahal kanya. niya, Kaya mahal hindi niya niya. po yun kayang tiisin. Saan naman daw nila dinala si Diego? Philip, sigurado ka ba? Tinignan mo na maigi yung mga mukha sa CCTV. Wala kang nakilala? Iniisa-isa na nga natin lahat kanina, di ba ate? Miski yung location o yung owner ng mga sasakyan na ginamit nila, kahit yung mga dinaanan nilang kalsada, wala rin tayo eh. Kap, hindi ba nahagip ng CCTV ng mga katabi nating barangay? Wala ba silang nakita? Mrs., naitanong na namin yan sa mga kalapit barangay. Pero wala din silang nakita. Anong walang nakita? Ano nangyari sa asawa ko? Bigla na lang nawala. Magic ganon. Mrs., Kap naman eh. Napakabait ng asawa ko. Walang kaaway yun. Tsaka imposible namang makidnap dahil kung meron man, di sana may tumawag na sa amin humihingi ng ransom. Eh wala. Tsaka wala silang mapapala dahil hindi naman kami mayaman. Ate, hindi ba ginagawa nila yung palit ulo? Yung kapag hindi nila nahuli yung nasa drug list, maghahanap sila ng ipapalit na inosente. Yung iba nga ate, pinapapatay Huwag mo sasabihin yan. Huwag mo sasabihin yan! Hindi mamatay si Diego, hindi mamatay ang asawa ko! Pipilitin niya mabuhay para sa aming mag-iina! Sa kabila ng masusi at matinding paghahanap, hindi na natagpuan ang tricycle ni Diego. Hindi na rin nakabalik ang huli niyang pasahero na nakita sa CCTV. Sinuyod ni na Rochelle ang lahat ng mga presinto sa buong Kamaynilaan, pati na sa mga katabing bayan, pero Wala na nga silang maitulong. Hindi tayo mabigyan ng isang lead, tapos sasabihin nila sa akin, baka patay ng asawa ko? Pero kung ano man nangyari kay Kuya, kung nasan man siya, dapat isipin na rin natin na delikado tayo, lalo na yung mga bata. Bakit ka tumigil? Kasi, di ba kayo ni Papa ang bubuo nito? Tsaka, baka makulit na ako. Hindi ka makulit. Madamot lang ako. Masama akong kuya. Kaya siguro, bigla na lang nawala si Papa. Kasalanan ko. Anak, wala kang kasalanan, anak, ha? Hindi mo kasalanan. Mama, nahanap niyo na po si Papa. Makinig kayo kay Mama, ha? Baka kasi delikado habang hinahanapan namin ang papa niyo. Baka pati kayo kunin sa akin, hindi yung kakayanin ni Mama. Kaya, doon muna kayo sa probinsya, sa lola niyo. Promise ni Mama, ibabalik ko si Papa, ha? kailanmay hindi sumuko si Rochelle sa paghanap ng kanyang asawa.
Lumipas ang taon, kahit kasagsagan noon ng pandemya, tinawid nila pati karagatan. Tinayaan kahit anong paraan para makakuha ng kasagutan sa misteryosong pagkawala ng kanyang mister. Hanggang sa Madilim. Madilim. Madilim ho ang ano? Sasakyan po ba? Kwarto? Kuweba? Anong madilim? Ang nakikita ko lang ay madilim. Gusto na niyang makauwi pero pinipigilan siya. Nino ho? Lalaki ba? May kumuha ba sa asawa ko? Babae? May kinakasama na ibang pamilya? Ano ho? Naibigyan niyo naman ako ng sagot. Ang lahi-lahi ng binyahe namin. huminahon ka, ate. Kahit na anong sagot lang po, tatanggapin ko naman eh. Ate, huminahon ka. Saka na lang natin to itutuloy. Pagkalmado ka na. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Kahit yung mga tanong mo, wala na sa hulog eh. Mahal ka na ni Kuya at alam mo yun. Huwag mo naman siya sukuan. Isang taon ko nang hindi nakikita yung mga anak ko. Gusto ko na silang mayakap, pero wala akong may uwing tatay sa kanila. Pati ata ang Diyos hindi na masagot yung mga tanong ko eh. Ma, patawag ko kayo. Si Shinyel? Ano nangyari sa anak ko? Nagkasakit po siya na parang 2 weeks po siyang halos walang malay. Ayun po, tapos pandemic pa po kaya sobrang hirap po nung sitwasyon namin. Kasi nandito ako sa Maynila, hindi ako basta makauwi kasi may mga checkpoint po nun sa daan eh. Nagmakaawa po ako dun sa mga checkpoint na pauwiin niyo ako yun. Tapos nung umuwi po ako, di ko po ina-expect na gano'n na pala yung sitwasyon ng anak ko. Sina, anak. Sorry, hindi ka na masyadong naalagaan ni Mama, ha? Sana naman wag hayaan ng Diyos na pati ikaw mawala sa amin. Anak, wag ka. Hindi kaya ni Mama. Ayoko na. Tama na. Umuwi ka na, hindi ko na kaya. Ayoko na mag-isa. Ayoko na mag-isa. Hirap na ako. Tapos na. Umuwi ka na. Sina? Sina? Saan na? No! 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 Yun! No! No! abot langit ang pasasalamat ni Rochelle nang unti-unti namang gumaling ang kanyang anak. Bumalik si Rochelle sa Maynila para maghanap buhay at may maipadalang pera para sa mga anak at para ipagpatuloy ang paghahanap sa kanilang ama. Pero 2 taon pa uli ang lumipas. Nagka-eleksyon na at napalitan na ang ating Pangulo at lahat. Pero wala pa rin ni isang bakas ng kanyang nawawalang asawa. Sa NBI ulit pagkatapos ko mamili ng mga paninda. Ano, may balita daw ba kay Kuya? Ay, sinasabi nila, presumed dead na daw si Diego eh. Pero wala silang mapakitang bangkay. Hindi, hahanapin pa rin natin si Kuya.
After 13 years, iyakan ka pa rin. Jerry? Jerry Sacramento? Dati yung mga chicks ko lang iniiyakan mo eh. Ngayon pati yung mga taong hindi mo kilalang nawawala. Sorry, kilala mo. Asawa ko. 3 taon na siyang nawawala. Pero, baka nga tama ka. Baka hindi ko siya kilala. Baka hindi siya kinidnap. Baka nagtatago. Baka may iba ng pamilya. Baka patay na. Yan yung mga baka na sinasabi ng kung sino-sino. Ikaw, anong sinasabi ng puso mo? Baka kailangan ko nang tanggapin na wala na siya. Basta huwag mong kakalimutan, nandiyan ka pa. Baka naman yung kakahanap mo sa ibang tao, hindi mo na makita sarili mo. Nawawala ka na rin. Pwede ba magkwento? Maniniwala ko ba kung sobrang pagka-chick boy ko dati, niloko ako ng asawa ko ng paulit-ulit. Isip ko, makakarma ko na yun. Sobrang akong minahal eh. Hanggang sa minenos ko na yung sarili ko. Naubos lahat. Nawala lahat. Hanggang isang araw, sabi ko, tama na. Maghiwalay na tayo. Nung natutunan akong mahalin ang sarili ko, nung ko sinabi na handa na ako magmahal ulit. Nahanap ang tadhana, aking ilaw sa gabi. Tumatapang aking puso, tuwing nasa iyong tabi. Sa wakas, mayroong karamay, mabigo o magtagumpay. Hindi na ako mawawala. Ngayong nahanap na. Mingming? Mingming? Bumalik ka na? Mingming? Bumalik ka na? Ano bang ibig sabihin nito? Babalik na ba si Diego? Babalik ba ang asawa ko? Oh. Mahal. Mahal? Ikaw na ba yan?
Mahal, magsalita ka. Ikaw ba yan? Hanggang kailan ko ba ihinto ang buhay ko para sa'yo? Hahanapin pa ba kita? Sino yung taong dumating sa buhay mo? Ayun po yung katrabaho ko po dati nung dalaga pa po ako. Tapos yun po, nakagaanan ko na po siya ng loob. Tapos yun po, araw-araw niya po ako kinukumusta. Sa tuwing nag-iisa, naaalala ka. Yakap mong lagi Kayo mag-alala. kasama. Pagkatapos nito, isang beses na lang ako magpapaalam sa'yo. May isa pa? Pag natigok na ako. Swerte ko pag nakapagpaalam ako sa inyo, di ba? Oo nga sinasabi yan. Baka matakot yung mga bata. Hindi magandang bilo. Hindi nakakatawa. I love you, mahal ko. Ikaw pa rin ang siyang liwanag. Basta huwag mong kakalimutan, nandiyan ka pa. Aabutin, nakikinang Saka naman yung kakahanap mo sa ibang tao, hindi mo na makita sarili mo. Nawawala ka na rin. Sapat na ang isang saglit na mamasdan ang iyong ngiti. Mula noon, dahan-dahan na sinimulang yakapin at pahalagahang muli ni Rochelle ang kanyang sarili. Hanggang sa unti-unti ring bumalik ang kanyang sigla na 3 taon ding ipinagkait sa kanya dahil sa paghahanap sa nawalang asawa. Ivan ko, baka engineer. Kasi mahiligin magbuting-ting tsaka magbuo ng kung ano-ano sa bahay. Si Shiniel naman, siguro artista o Miss Universe. Basta kahit na anong gusto nila, pagsisikapan namin maabot ang lahat ng yun. Ang sarap siguro maging tag team mo sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Yung maging parte ng buhay niyong mag-iina. Mahal kita, Rochelle. Ate. Ate Rochelle, pwede ba tayong mag-usap? Sige, mag-usap muna kami. Ano ate, ganun-ganun na lang? Basta-basta mo na lang papalitan utol ko? Anong gusto mong gawin ko? Itigil ang buhay ko. Respeto ate, hindi yung pagsuko. Ate, yung totoong pagmamahal sa kapatid ko. Huwag mong kukwestiyonin ang pagmamahal ko sa kapatid mo, ha? Wala kang karapatan. Ilang taon natin siyang hinanap? 3? Ilang manghuhula ang pinatos natin? 11. Ang suma total ng mga tao pinagtanungan nating 2. Higit pa sa mga araw na pagkasama namin. Anong napala natin? Wala, di ba? Hindi ko nga alam kung buhay pa siya o bangkay na eh. Hanggang kailan ko madadalhin to? Habang buhay. Ako, humihinga pa. Buhay na buhay at dapat totoong nabubuhay. Sige nga ate.
Paano mo ipapaliwanag sa mga anak mo na pinapalitan mo na ang mahal na mahal at inaantay ka nilang ama? Ha? Paano? Magulang ni Diego? Nagalit lang po. Oo, ngayon nag-usap Nagalit. kayo. Naunawaan ko naman po yun. Kasi kahit naman po siguro sino, syempre po, Oo, syempre, yung anak Opo, nila ang naiintindihan iniisip, ko po yun. naiintindihan. Opo. May mga apo sa'yo di ba? Opo, opo. Tulungan na kita. Sina. Ano to? Jerry, tigilan natin to. Mali to, sorry. Bakit mali? Rochelle, may dahil lang ba tayo pinagtagpo ulit? Paglaban natin to. Talo na tayo. Hindi ko nga ito masabi sa mga anak ko eh. Dahil natatakot ka. Nilalasok na ng panghusga ng iba. Rochelle, maniwala ka. Maayos to. Buhay mo yan eh. Pangawakan mo naman. Jerry, mahal kita. Simula nang bumalik ka sa buhay ko, sumaya ko. Kaso gumugulo na ang lahat eh. Baka kailangan ko na lang talagang tanggapin na ganito na ang buhay ko. May asawang nawala na wala malang paliwanag o dahilan. Rochelle, please wag. Huwag mo hayaang makulong sa buhay na puro tanong. Na walang kasiguraduhan. Nay, pakibalot na ho. Sa bait ng mahal ko, deserve niya lahat ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Ayaw mo maging masaya ulit? Nahanap ang tadhana, aking ilaw sa gabi. Nag-promise po kayo sa amin, Mama. Maniwala ka, anak. Ginawa ni Mama ang lahat para mahanap si Papa mo. Kaya ba meron na kayong iba? Kaya ba pinalitan niyo na si Papa? Hindi, anak. Kahit kailan, hindi mapapalitan ng kahit sino ang papa ninyo. Ayaw niyo ba magkaroon ng isa pang tatay? Para habang wala pa si Papa, hindi kayo masyadong malungkot. Nasasaktan kami. Kasi iba na ang niyayakap niyo. Dapat si Papa lang. Si Papa lang dapat. Alam mo ba, napakalaki ng puso ni Mama. Napakadaming kwarto dito. Merong kwarto para sa Papa mo. May kwarto para sa Kuya Ivan. Kwarto para kay Ate Sheniel. At kwarto para sa iba. Kailangan magmahal ni Mama para mas maging mabuting mama pa para sa inyo. Para mas maging mabuting tao sa iba. Magmamahal at magmamahal si Mama.
Sana maintindihan niyo. Sakto ba ang tamis ng buko salad? Opo, ang sarap po. Sigurado matutuwa po si Papa ngayong birthday niya. Sana, bigla po siyang magpakita sa pinto, no? Tapos kakantahan namin siya. Shell, sorry, bukas yung pinto kaya umakit na ako. Sige, tuloy ka. Oh, nag-abala ka pa? Ano ba yung mga yan? Spaghetti. Nabanggit mo kasi na favorite to ni Ivan at Shiniel. Kaya nagdala ako. Tsaka tong Boppies, paboritong pulutan ni Diego. Dapat meron to kasi special din ng taong pinakamamahan nyo kahit na wala siya rito at di nyo kasama. Pwede pong magpatulong buuin ito, Tito Jerry. Oo naman. Ano ba binubuo mo? Bahay po. Bahay? Alam mo, dapat sa bahay may poste na matibay para hindi magiba agad. So, gagawa tayo ng 4 na poste. Tapos, syempre, maganda yung kulay-kulay. 4 na poste, kulay berde. Ano ba bang gusto mong kulay para maging bubong? Red. Red, okay. Ngunit pag-ikot ng mundo, May balita ka ba ngayon? Anong latest na balita mo sa mister mo? Wala pa rin po Wala talaga. talaga mula noon? Walang-wala po. Rochelle, imaginein mo nanonood ngayon sa'yo si Diego. Anong sasabihin mo sa kanya? Kung nanonood ka man ngayon, wala naman akong ibang hinihiling kung hindi sana bumalik ka. Para sa mga anak mo na mahal ka, sana bumalik ka para na rin sa mga magulang mo na may edad na wala na sila talagang ibang hiling kung hindi makita ka. Kung halimbawa na't biglang lumitaw si Diego, andyan na. O, paanong gagawin mo ngayon? Kanino ka sasama? Ang hirap, ano? Oh. Mahirap pong sagutin. Mahirap Siyempre sagutin. po, iniisip ko din po yung pamilya ng asawa ko na una. Pero sasagutin ko po. Ang pipiliin ko po yung kung ano po yung meron ako ngayon. Kasi ang dami niya na rin pong sinakripisyo para sa akin. At hindi ko po siya iiwan kasi nung mga panahong kailangan ko po ng kasama, yung trabaho niya, yung bahay niya, iniwan niya po para samahan kami ng mga anak ko. Kaya hindi ko po siya tatalikuran. Ang ganda naman ang sagot mo, ha? At ako'y nirerespeto ko ang iyong desisyon kung yun ang magagawa. At I'm sure sa base sa mga pangyayari na ikinuwento mo sa amin ngayon, I am sure sa dulo makakahanap din kayo ng mapayapa at magandang solusyon kung dumating man yung puntong yon, At sana nga, kung hindi lang para sa mga bata, para na sa lahat sa inyo diyang involved, malaman na ninyo, kung ano-ano nangyari kay Yun Diego. lang po na sana may may closure po kami kung ano po talagang nangyayari sa kanya. Thank you very much, ha, Rochelle. At sana magpatuloy na maging masaya ang inyong pamilya kay Jerry. Thank you very much. God bless your family. Thank you po. Thank you. Sa kwentong ating natunghayan, let me share this quotation. Never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence. Ibig sabihin po niyan, huwag tayo magpabilanggo sa ating nakaraan. Baunin natin ang mga leksyon na itinuro nito sa atin. Pero, dapat kahit paunti-unti ay matuto sana tayong mag-move on sa ating buhay.
Don't lose your present to your past. At huwag na huwag din tayong sumuko on future challenges na darating. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magpakailanman.